si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH na italang pagtaas sa mga kaso ng dengue. Bulkang Kanlaon nagbuga ng mataas na level ng asupre. Alegasyon ukol sa impeachment ni VP Sara pinabulaanan ng mga kongresista. Senator Tolentino isinusulong na pabayaran sa China ang nabutas na barko ng PCG. Korte Suprema ipinagbawal ang plebisito sa paglikha ng 3 bayan sa BAR. Olympian Paul Volter EJ Obiena nagtapos sa 2nd podium sa Luzon Diamond League. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ayon sa pinakahuling datos ng Department of Health o DOH noong ika-10 ng Agosto, nasa mahigit 150,000 kaso na ng dengue ang naiulat sa bansa. 39% mas mataas kumpara sa mga kaso ng parehong panahon noong nakaraang taon. Samantala ay mas kaunting pagkamatay naman dulot ng dengue ang naitala mula ika-unang araw ng Enero hanggang ika-10 ng Agosto ngayong 2024 kumpara sa parehong panahon noong 2023. Ayon sa DOH, ang pagbaba ng bilang ng pagkamatay sa kabila ng pagtaas ng mga kaso ng dengue ay indikasyon na ang publiko ay mas naging maagap sa paghingi ng konsultasyon dahilan upang mas mapabuti ng pamahalaan ang mga ospital ukol dito. Samantala ay patuloy pa rin hinihikayat ng DOH ang publiko na sundin ang 4S strategies upang labanan ang dengue. Anumang maging desisyon, susuportahan ng Commission on Elections o COMELEC ang pagsulong ng Kongreso na dagdagan pa ng 3 taong termino ang mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan o BSK. Ito ay alinsunod sa naunang paghain ni House Speaker Martin Romualdez ng House Bill 10747 na nagtatakdang i-extend sa 6 na taon ang panunungkulan ng BSK officials. Komento ni COMELEC Chairman George Garcia, hindi tututol ang COMELEC sa panukala ng House of Representatives sakaling may patupad ito. Sa kabila ng pagkwestiyon ng mga kritiko sa konstitusyonalidad ng pagbibigay ng mas mahabang termino sa BSK officials kaysa sa mga kongresista at local government executives. Tuluyan nang inilipat ng PhilHealth ang excess fund nito na 10 bilyong piso sa Treasury bonds. Dinipensahan naman ito ni Department of Budget and Management na susunod na lamang ng pamahalaan ang batas, partikular na ang General Appropriations Act. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Naisumite na ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ang 10 bilyong pisong excess funds sa National Treasury kahapon. Ito ay sa kabila ng pagprotesta at pagtutol ng ilang mga mambabatas at grupo. Matatandaang nanawagan si Senator Risa Hontiveros na ipatigil ang paglilipat ng pondong ito at ituring ng Korte Suprema na ito ay illegal at unconstitutional. Paggigiit naman ng mga grupo ng healthcare workers sa ilalim ng Universal Healthcare Act, ang mga excess o reserve funds ay dapat gamitin para mapalawak ang benepisyo ng mga miyembro ng PhilHealth. Depensa naman ng Department of Budget and Management, sinusunod lamang nila ang nakasaad sa mga kasalukuyang batas. We're just following what's in the General Appropriations Act. We're just following what's in the law. Under program appropriations, meron din naman po nakalista doon where to use the funds. Matatandaang ipinaliwanag ni Department of Finance Secretary Ralph Recto na kapag nailipat ang excess funds sa National Treasury ay may ituturing itong unprogrammed funds. Ito ay maaaring magamit na sa ibang natukoy na priority projects ng pamahalaan. Iginiit din ni Recto na hindi galing ang excess funds ng PhilHealth sa kontribusyon ng mga miyembro nito. Ang sobrang 10 bilyong piso ay galing umano sa ibinigay na subsidy ng gobyerno sa PhilHealth na 89.9 billion pesos. Kaya naman suwestyon ng Finance at Budget Department
pag-isipang mabuti ng bawat ahensya ang plano ng paggasta para sa mga programa. Parehong sentimiento din ng mga ito, partikular na sa PhilHealth, palawakin na lamang ang mga benepisyo ng mga miyembro upang lubos na masulit ang budget. Ito umano ay para mabawasan na rin ang out-of-the-pocket expenses ng mga miyembro ng PhilHealth. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Ilang araw matapos ang aktibidad ng Bulkang Taal, isa pang bulkan ang naobserbahang nagbubuga ng mataas na level ng asupre. Sa datos ng PHIVOLCS nitong Miyerkules alas 5 ng hapon nakapagtala ang Bulkang Kanlaon ng 6,720 toneladang asupre kada araw. Naitala rin ang 15 volcanic tectonic earthquake. Ito na ang pangalawang pinakamataas na level ng asupre mula sa bulkan na naitala ngayong taon. Naiulat din ang masangsang na amoy ng asupre sa ilang barangay ng lungsod ng La Carlota at La Castellana, Negros Occidental. Sa kasalukuyan, nananatili sa Alert Level 1 status ang Bulkang Kanlaon. Isang tropical storm na may international name na Shanshan ang namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Matatagpuan ito sa silangan ng gitnang Luzon at kumikilos west-southwestward na bilis sa 10 kilometro kada oras. Samantala, easterlies naman ang nagpaulan sa silangang Visayas, Caraga at rehiyon ng Davao. Habang localized thunderstorm naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. Senado posibleng pag-isahin na lang ang budget ng OBP at iba pang ahensya ng pamahalaan. LTFRB pinagtibay ang batas sa diskwento sa pamasahe. Alegasyon ukol sa impeachment ni BP Sara pinabulaanan ng mga kongresista. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Walang katotohanan, ito ang buwelta ni One Rider Representative Roge Gutierrez at iba pang kongresista sa payag ni Vice President Sara Duterte ukol sa alegasyong impeachment. Para sa buong detalye, tunghayan ang ulat na ito. Kinestyon ng mga kongresista ang pahayag ni Vice President Sara Duterte ukol sa umano'y posibleng impeachment niya. Ayon kay House Assistant Majority Leader Paulo Ortega, wala itong katotohanan. I-identify na lang niya yung mga friends niya na nagsabi para yung mga friends niya ang magsabi kung tama po yung mga nakukuha nilang impormasyon mula sa grapevine. But dito po sa House of Representatives, wala naman kung ganun na napag-uusapan. Samantalang pahayag naman ni House Deputy Majority Leader Janet Garin, pag-aaksaya lamang ito ng oras kung itutuon ng Kongreso ang kanilang atensyon sa alegasyong impeachment ni BP Sara. Sa ilang oras at araw na ginugugol ko dito sa Kongreso ay hindi ko narinig yun. At pagkatapos dun nakafocus tayo. In fact, napakasayang nung oras na napupunta sa usaping wala namang kwenta at wala naman talagang nangyayari. Again, I haven't heard talks of an impeachment. Hindi ko rin siya nakita dun sa ating mga kasamahan. Lahat busy sa pag-scrutinize at pagpapasa ng budget. Dagdag pa ni Gutierrez, ang kanilang pinagtutuunan ngayon ay nakabase lamang sa budget ng pamahalaan upang masaayos ang serbisyong kinakailangan ng pamayanan. Inaman ni Lanao del Sur Representative Sia Alonto Adyong, wala itong katotohanan at walang naging kamakailang usapin sa Kongreso ukol rito. Ilang beses na po itong nasabi na wala pong katotohanan yan. I hope this rumor mongering will stop. Kami po dito sa House of Representatives, ito pong apat na mga kasamahan ko po dito,
Every day po, every session week, every committee hearings, public hearings, nandito po kami. And I personally can categorically say na wala pong usapin na ganun. Paglilinaw naman ni Garin, hindi impeachment kundi alokasyon sa pondo ng Commission on Audit para sa confidential funds ng taong 2022 hanggang 2023 ang dapat na pagtuunan. Aniya, ang impeachment ay magiging bahagi lamang ng talakayan kung ang mga detalyeng kinakailangan ay mayroon ng pruweba. Bukod pa rito, ayon kay Gutierrez, ang umanong alegasyon sa impeachment ay hindi basta-bastang pinapahayag. Pagpapaliwanag niya, hindi nararapat ang walang pagsasabahalang pagbibitiw ng komento ukol sa usaping ito. Sa amin, wala po kami naririnig na ganung mga allegations, wala namang usapan ng impeachment po dito sa House. In fact, ang naririnig po namin usually is nahihirapan yung mga congressmen na bumalik sa kanilang mga distrito dahil overtime na po sila dito sa budget deliberations. Meron pa po tayo, for the first time in a while, deliberations na nga po sa budget appropriations. Ang mga pahayag na ito ng mga nasabing kongresista ay ayon sa patutsada ni BP Sara kamakailan ukol sa bukas at hayagang usapin umano ng Kongreso sa kanyang posibleng impeachment. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nakahandang paimbestigahan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang insidente umano ng pamumulitika na isiniwalat ni Vice Presidente na si Sara Duterte. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Binigyang linaw ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian na ang kahandaan ng kagawaran para umalalay at tumulong ay pangkalahatan at walang pinipili. Ito'y matapos ibahagi ni Vice Presidente Sara Duterte na mayroong pagkakataon ng pamumulitika ang nangyayari kung saan tinatanggihan umano ng DSWD ang pamamahagi ng tulong sa inendorso ng Office of the Vice President o OVP. Tugon naman ni Gatchalian, may referral man o wala ay tinitiyak ng kagawaran na sa ilalim ng polisiya nito ay maihahatid ang sapat na tulong sa mga nangangailangan at handa ang social workers nito para umalalay. Kaya't bilang aksyon sa isiniwalat ng bise ay iginiit ni Gatchalian na makikipag-ugnayan ito sa OVP para sa pagsasagawa ng investigasyon sa nasabing issue. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Posibleng pag-isahin na lamang ang panukalang budget ng Office of the Vice President o OVP sa ibang mga ahensya ng pamahalaan. Ito ay matapos matuklasan na ang paglalaan ng budget ng OVP ay katulad lamang ng programa ng ilang ahensya ng gobyerno. Francis Reudique para sa balita. Ipinahayag ni Senator Risa Hontiveros na maghahain siya ng pag-amyenda para sa pag-realign ng panukalang budget ng Office of the Vice President o OVP. Ito ay matapos na maobserbahan sa budget hearing ng OVP sa Senado na ang mga programang isinusulong na pondohan sa 2025 ay inline na o ginagawa na ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ayon kay Hontiveros, ang mga panukalang programa ng OVP ay sakop ng Department of Health o DOH, Department of Labor and Employment at Department of Social Welfare and Development. Kaya naman isusulong ni Hontiveros na pag-isahin na lamang ang budget ng OVP at ng mga nabanggit ng ahensya ng gobyerno o di kaya naman ay itap na lamang ang mga ahensya kung kailangan man ng OVP ng budget. Kasama rin sa posibleng maamyendahan ay ang 10 milyong pisong proposed budget para sa pamimigay ng kontrobersyal na libro na isinulat ni VP Sara. Mali daw na pondo ng gobyerno ang gagamitin para pondohan ang personal na sinulat ng isang tao. Ayon naman kay Senate President Chis Escudero, asahan na ang pagbabago sa alokasyon ng budget ng OVP ay pagdedesisyonan sa pagbobotohan ng Senado gamit ang mayorya. Francis Reudique, nag-uulat para sa One Media Network. Binigyang pugay ng Kongreso ang karagdagang atletang bumalik ng bansa mula sa kanilang paglahok sa Paris Olympics ngayong taon. Kabilang rito ang ilan sa mga gymnasts at golfers na binigyang pagkilala ng bansa.
Para sa buong detalye, tunghayan ang ulat na ito. Binigyang pagkilala ng House Committee on Youth and Sports Development na pinamumunuan ni Isabela Representative Faustino D. III ang pagbabalik bansa ng mga karagdagang atleta mula sa 2024 Paris Olympics. Ang nasabing atleta ay ang mga gymnast na si Alea Finnegan at Emma Malabuyo, maging ang mga golfer na sina Bianca Pagdanganan at Dottie Ardina. Sina Finnegan at Malabuyo ay pinarangalan kasama ng House Resolution 241 o ang pagkilala sa mga pambansang atleta para sa kanilang natatanging paglahok. Samantalang kinilala naman ang karangalan ni Pagdanganan at Ardina sa plenaryo na pinamumunuan ni House Speaker Martin Romualdez. Kasama din sa tumanggap ng resolusyon ay ang mga coach ng mga atleta upang masigurado ang suporta para sa mga hinaharap na plano ng mga ito. Bahagi nito nagpaabot ng paghihikayat at pagbati ang Kongreso para sa pagsasanay ng mga atleta sa darating na Olympics sa Los Angeles. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Inaprubahan na sa Kongreso ang huling pagbasa upang isabatas ang mas abot kayang presyo at pangkalahatang internet. Sa ilalim ng House Bill No. 10699 o Sana All My Internet Act na naglalayong tanggalin ang Spectrum User Fee maging ang pagpapatayo ng Wi-Fi technology para sa kaunlaran at pagpapababa ng presyo nito para sa mga consumer. Bahagi din itong isulong ang mas mabilis na connection sa bansa, maging ang paglalagay nito sa iba't ibang lugar lalo na sa mga maralitang lipunan. Nilinaw din ng mga mambabatas na ang batas na ito ay hindi babaguhin ang Republic Act 10929 o the Free Internet in Public Places Act. Ayon kay Senator Francis Tolentino, dapat nasingilin ang China na naging pinsala ng pagbangga nito sa isang barko ng PCG na nagdulot ng pagkabutas nito. Paliwanag ng senador, sa ilalim ng United Nations Conventions on the Law of the Sea, may responsibilidad ang may-ari ng barko maging ang pagmamay-ari ng bansa o pribado na panagutan ang nangyari. Aniya, dapat na magpakita ng pagkakatotoo ang China sa naging kamakailang usapin nito sa Pilipinas na pahupain na ang tensyon sa West Philippine Sea. Nangyari ang pagbangga ng China Coast Guard sa barko ng PCG nitong Lunes habang nagsasagawa ng resupply mission sa isla ng Patag at Lawak. Nitong kamakailan lang ay nagpulong ang Armed Forces of the Philippines o AFP kasama ang mga kinatawan mula sa Philippine Commission on Women o PCW at Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o PAPRU sa AFP General Headquarters. Tinalakay ng mga ito ang kasalukuyan at mga isasagawang programa na naaayon sa panukala ng Women, Peace and Security. Ang isinagawang pagpupulong ay layong paigtingin ang pagtutulungan ng mga ahensya sa pagsusulong ng mga akbangin ukol sa kasarian at mga pagsisikap sa pagbuo ng kapayapaan sa loob ng AFP at sa buong bansa. Muling pinaalala ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga estudyante na nananatili ang deskwento sa pamasahe may pasok man o wala. Ang detalye sa ulat ni Daniza Lopez. Binigyang diin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na mayroon pa ring diskwento sa pamasahe ang mga estudyante, mapa-holiday man, sem break o kahit na walang pasok. Ito'y ayon sa Batas Republika bilang 11314 o ang Student Fair Discount Act na nagsasabing mayroong 20% na diskwento ang bawat mag-aaral sa tuwing sila ay sasakay ng pampublikong sasakyan. Nakasaad din dito na walang pinipiling araw ang diskwento sa pamasahe basta't estudyante at mayroong student ID o Certificate of Enrollment na maipapakita bilang katunayan. Angkop ito sa mga pampublikong bus, jeep, taxi at iba pang pampublikong transportasyon. Mangyaring lumabag ang mga konduktor at tsuper sa batas na ito ay haharap ito sa suspensyon ng lisensya o multa na 1,000 piso.
Maaari namang magsumbong ang mananakay sa Public Assistance and Complaints Desk ng LTFRB para magawa ng aksyon ng insidente ng hindi pagbigay ng diskwento sa pasahero. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. Quezon City nananatiling malaya sa ASF. Korte Suprema ipinagbawal ang plebisito sa paglikha ng 3 bayan sa BARM. Dalawang high-ranking leader ng CTG sumuko sa Eastern Visayas. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Inatasan ng Korte Suprema ang COMELEC na itigil na ang plebisitong nagtatatag ng 3 bayan sa BARM. Anila ito ay labag sa saligang batas. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Inutusan ng Korte Suprema ang Commission on Elections o COMELEC nitong Martes na ipatigil na ang pagsulong sa plebisitong lilikha ng 3 bagong bayan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang maihain sa 7 at 21 ng Setyembre. Ito ay ayon sa deklarasyon ng Korte Suprema na labag sa saligang batas ang naturang plebisito. Ito ay batay sa saligang batas Section 5 sa Bangsamoro Autonomy Act numbers 53, 54 at 55. Alinsunod sa nasabing probisyon, nakapaloob dito na ang mga kwalipikadong botante lamang sa mga barangay sa mga bagong munisipalidad ang maaaring bumoto sa plebisito. Pagtitiyak naman ni COMELEC Chair George Erwin Garcia, agad na magko-comply at tatalima ang komisyon sa kautosang ito ng Supreme Court. Kaugnay nito, sinabi ni SC spokesperson Attorney Camilting na batay sa ruling ng Supreme Court, dapat ang mga kwalipikadong botante sa mga parehong bago at pinanggalingang munisipalidad ay kasama sa plebisito. Dagdag pa rito, hindi rin umano inamyendahan sa ilalim ng bagong batas ang mga lilikhain ng mga bagong munisipalidad, partikular ang mga kwalipikado para sa plebisito. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Kamakailan ay nagpulong ang Metro Manila Development Authority o MMDA at Bureau of Animal Industry o BAI upang talakayin ang mga hakbang higil sa pagpuksa ng African Swine Fever o ASF. Kabilang sa mga tinalakay ang mga lokasyon at inspection sites ng BAI at kanilang planong pagdagdag ng sites. Samantala, aasahan naman maipresenta ng BAI ang mga aksyon kontra ASF sa susunod na Metro Manila Council meeting. Sa patuloy na isinasagawang preventive measures ng Quezon City o QC, ay nananatiling walang bagong kaso ng African Swine Fever o ASF sa lungsod. Regular na isinasagawa ng QC ang checkpoint at inspeksyon sa mga pumapasok na hayop dito. Patuloy din ang inspeksyon sa mga pamilihan at pagsailalim ng mga hayop sa blood test para matukoy kung ito ba ay nahawahan na ng virus. Voluntaryong sumuko sa otoridad ang 2 matataas na pinuno ng Communist Terrorist Group o CTG sa Eastern Visayas nitong kamakailan. Kinilala sina alias Leo Omer Lovely, dating squad leader, at alias Mael, dating finance officer, at ang mga sumuko sa 20th Infantry Battalion sa Northern Samar. Samantala, bago ang araw ng kanilang pagsuko ay nauna namang binawi ni alias Abner ang suporta mula sa CTG sa 19th Infantry Battalion. Muling pinuro ng pamunuan ng Army ang sandatahan para sa kanilang pagtutok sa mga operasyong militar at kapayapaan na naging daan para sa patuloy na pag-unlad sa rehiyon sa Silangang Visayas. Nananawagan din ng Army sa mga nalalabing rebelde na sumuko na at mamuhay ng payapa kasama ang kanilang mga pamilya.
Muling nakabalik sa podium finish ang pole vault pride at world number 3 na si EJ Obiena, nakaraang makasampa sa ikatlong pwesto sa katatapos lamang na won the Diamond League sa Switzerland. Ang kaganapan, yan ang tinutukan ni Princess Castro. Nakasampa ng podium finish ang Olympian pole vaulter na si EJ Obiena sa kampanya nito sa 11th leg ng 2024 WANDA Diamond League sa Lausanne, Switzerland nitong Miyerkules. Ito ay matapos maklear ang 5.82 meters sa unang attempt, tablakin na Sander Guttormsen ng Norway at Curtis Marshall ng Australia. Samantala, sinubukang i-clear ni Obiena ang 5.92 meter leap, ngunit bigo ito sa lahat ng kanyang tatlong attempt. Sa kabilang banda, ang world number 1 at Paris Olympics gold medalist pole vaulter ng Sweden na si Armand Duplantis ang namuno sa torneo. Naitakda niyang muli ang bagong meet record sa 6.15 meter leap score, kung saan matatanda ang hawak niya ang dating record na 6.10 meters noong nagdaang kampanya noong 2022. Sa kabilang banda, nakuha naman ni world number 2 Sam Kendricks ng USA ang ikalawang pwesto sa podium matapos maitala ang 5.92 meters sa kartada. Ang Diamond League ang unang kompetisyon na sumabak ang Asia's best pole vaulter na si Obiena makaraan ng kampanya nito sa Paris Summer Olympics. Susunod kay Obiena ay ang Silesia Diamond League sa Sochaux, Poland sa ika-25 ng Agosto. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, DOH na itala ang pagtaas sa mga kaso ng dengue. Bulkang Kanlaon nagbuga ng mataas na level ng asupre. Alegasyon ukol sa impeachment ni VP Sara pinabulaanan ng mga kongresista. Senator Tolentino, isinusulong na pabayaran sa China ang nabutas na barko ng PCG. Korte Suprema, ipinagbawal ang plebisito sa paglikha ng 3 bayan sa BARM. Olympian pole vaulter EJ Obiena nagtapos sa ikatlong podium sa Lausanne Diamond League. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Jade Buhoy at itong News Force.